Nanginig ang mga tuhod ni Amelia. Biglang umikot ang kanyang paningin. Ang mamahaling persian carpet sa hagdanan ay tila naging isang alon na handang lumamon sa kanya. Napakapit siya ng mahigpit sa hawakan. Nagawa sa Nara. Ang noon niya ay pinagpapawisan ng malanig. Kahit pamalakas ang aircon sa buong mansyon, ito na naman ang biglaang panghihina, ang pakiramdam na unting nauubos ang kanyang lakas. Ani, okay ka lang? Isang malakas na braso ang humawak sa kanyang baywang, pumigil sa kanyang tuluyang pagbagsak. Si Ricardo, ang kanyang asawa. Ang bango ng pabango nito ay pamilyar, ngunit ang init ng katawan nito ay tila hindi na umabot sa kanya. Pico, bulong niya, habang pilit ng ngumingiti. Nahilo lang ako bigla. Lagi ka na lang nahihilo nitong mga nakaraang araw, mahal. Pakakailangan mo nang magpatingin ulit sa doktor, sabi ni Rico. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit nang salubungin ni Amelia ang mga mata nito, wala siyang nakitang emosyon doon. Palangko, malanig. Tila isang ate lamang ang lahat. At Ami, isang matinis na boses ang sumunod. Si Cassandra, ang kanyang pinsan, ay nagmamadaling umakyat sa hagdan. Ang mukha nito ay larawan ng sobrang pag-aalala, ngunit may kislap sa mga mata nito na hindi maintindihan ni Amelia. Oh my God, ate, anong nangyari? Alika, Kuya Rico, dalhin natin si at sa sofa. Magkahawak, kamay nilang inalalayan si Amelia, pababa. Para siyang isang marupok na babasagin sa pagitan ng dalawang taong pinakamalapit sa kanya. Ang dalawang taong pinagdududahan niya ng higit kanino man sa mundo. Habang nakaupo sa malambot na sofa at umiinom ng tubig na iniabot ni Cassie, pinanood sila ni Amelia. Pinanood niya kung paano dumapo ang kamay ni Cassie sa balikat ni Rico para pakalmahin ito. Pinanood niya kung paano sila nagkatinginan ng isang segundo. Isang segundong napakabilis, ngunit para kay Amelia, sapat na yon. May mali. Isang malaking kamalian ang nangyayari sa loob ng pamamahay na ito. Ang pakiramdam na yon ay lalong tumindi habang nasa hapagkainan sila. Si Cassie ang nagsandok ng kanin para kay Rico. Si Cassie ang nakakaalam na ayaw ni Rico ang taba ng baka sa kanilang sinigang. Si Cassie ang tumawa sa isang biro na tanging silang dalawa lang ang nakakaintindi. Si Amelia ay nakaupo lang sa kabisera ng mesa, isang reyna sa sarili niyang palasyo na unting inaagawan ng trono. Nawalan na siya ng ganang kumain. Bawat subo ay tila may lason. Hindi ka na naman kumakain, Ami, puna ni Rico, habang sumingsin sa kanyang alak. Wala lang akong gana. Pagod lang siguro, sagot niya, habang ang isang ngiti ay nakapako sa kanyang mga labi. Gusto mo, ipagtinda kita ng paborito mong tsaa. Ate, para makatulog ka ng mahimbing. Alok ni Cassie, ang boses ay sobrang tanis. Ang tsaang iyon. Ang tsaang halos gabi niyang iniinom para lumakas. Ngumiti lang si Amelia at tumanggi ng gabing iyon sa kanilang silid habang aayos si Amelia sa harap ng salamin. Nakita niya ang sarili. Payat, maputla, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sino ang babaeng ito? Saan na napunta ang masayahin at puno ng buhay na si Amelia Reyes? Napansin niya ang sasakyan ni Rico na pumarada sa labas. Kanina pa ito, umalis para sa isang emergency meeting daw sa opisina.
Naglinis siya ng sasakyan kaninang hapon dahil naawa siya sa kanilang driver na may sakit. At doon, sa ilalim ng passenger seat, may nakita siyang kumikinang. Isang hikaw. Isang mumurahing hikaw na may peking diamante. Isang hikaw na hindi niya isuso. Ngunit pamilyar ang disenyo nito. Nakita na niya ito dati kay Cassie. Pumasok si Rico sa silid. Tinatanggal ang kanyang necktie. How was the meeting? Tanong ni Amelia. Pinipilit na maging kalmado ang boses. It was kind stressful, sagot ni Rico. Lumapit at hinaitan siya sa noo. Kinuha ni Amelia ang hikaw mula sa kanyang bulsa. Ipinakita niya ito sa asawa. Naiwan mo yata ito sa sasakyan mo. Tinitigan yon ni Rico. Hindi nagbago ang ekspresyon. Pagtatapos ay bahagya siyang tumawa. Isang tawang nakakainsult. Ah, iyan ba? Baka kay Sandra, iyan, iyong bagong accountant sa opisina. Nag-overtime kami kagabi. Sa kanya, siguro iyan. Nalaglag nang ihatid ko siya pauwi. Nagiging selosa ka na, mahal. Ang paliwanag ay sobrang simple, sobrang makinis, sobrang kasinungalingan. Hindi na sumagot si Amelia. Itinago niya ang hikaw. Lumapit si Rico sa kanya mula sa likuran. Niyakap siya. Ikaw lang ang mahal ko, Ami. Huwag mong isipin ang mga ganyang bagay. Nakakasama sa'yo. Hinalikan siya nito sa labi. Isang halik na dati ay nagpapakilig sa kanya. Ngunit ngayon ay lasang, kasinungalingan. Nagpanggap siyang tulog nang tumabi ito sa kanya. Nakinig siya sa mabagal at panatag na paghinga nito. Ang paghinga ng isang taong walang konsensya. Sa dilim, habang ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan ay mahimbing na natutulog sa ilalim ng iisang bubong, si Amelia ay gising na gising. Ang mga pirasong hinala ay nabuo sa kanyang isipan, ang kanyang panghihina, ang mga sulyat, ang hikaw, ang mga kasinungalingan. Hindi na siya maaaring maging bulad. Kailangan niyang malaman ng totoo kahit gaano pa ito kasakit. Dahan siyang bumangon. Kinuha ang kanyang cellphone at pumasok sa banyo. Nanginginig ang mga daliri niya habang nagkape siya sa search bar. May ni-spy camera. All detectable. Long. Battery life. Kinabukasan, habang nasa opisina si Rico, at namimili si Cassie, dumating ang isang maliit na package para kay Amelia. Maingat niya itong binuksan. Ang kamera ay mas maliit pa sa isang butones. Pumasok siya sa kanilang silid, tulugan. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang tinititigan ang maliit na bagay na magiging mata at tingnan niya. Ang kanyang mga mata ay napako sa kanilang malaking wedding portrait na nakasabit sa ibabaw ng headboard ng kama. Sa larawan, masaya sila. Nakangiti, magkayakap. Isang perpektong larawan ng pag-ibig, isang perpektong kasinungalingan. Maingat niyang kinuha ang portrait mula sa pagkakasabit. Sa likod, sa isang maliit na siwang sa pagitan ng kahoy na frame at ng cardboard backing, doon niya maingat na isiniksik ang kamera. Ang lens nito ay nakatutok sa isang maliit na butas na halos hindi kapansin. Pansin. Perpekto. Hindi ito makikita ni numan. Ibinalik niya ang larawan sa pader. Muli, isa na lang itong masayang alaala na nakasabit sa kanilang silid.
Ngunit ngayon, isa na itong silent witness, isang espya na magsasabi sa kanya ng lahat. Lumabas siya ng silid. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nagtungo siya sa kanyang pribadong study sa kabilang dulo ng pasilyo at isinara ang pinto. Tiniyak niyang naka-lock ito. Umupo siya sa kanyang silya. Ang katawan ay nanlalamig sa takot at pananabik. Kinuha niya ang kanyang tablet. Pinuksan ang application na konektado sa kamera. Isang itim na screen ang lumitaw at sa gitna ay may isang salita, live. Ilang sandali siyang at tubili. Handa na ba siya? Handa na ba siyang makita ang katotohanang maaring sumira sa kanya ng tuluyan? Ang katotohanang wawasak sa lahat ng pinaniwalaan niya. Pero mas nakakatakot ang mabuhay sa isang kasinungalingan. Mas nakamamatay ang uminom ng lason araw mula sa mga taong akala mo ay nagmamahal sa iyo. Umugot siya ng isang malalim na hininga. Ang tibok ng kanyang puso ay kumaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Ang nanginginig niyang daliri ay dahang lumapit sa screen, sa salitang magbubukas ng pinto ng katotohanan. Isang pindot na lang. Isang pindot na lang at magbabago ang lahat. Pinindot ni Amelia ang salita. Lies. Sa isang iglap, ang itim na screen, ang tablet, ay nagliwanag. Ang lumabas ay isang pamilya na imahe, bahagyang distorted at malawak dahil sa crash kay lens ng kamera. Ang kanyang silid, ang kanyang kama, ang malambot na headboard, at ang mga una na siya mismo ang pumili. Ngunit ang pamilya na lugar na iyon ay naging isang entablado ng pinakamasaklap na bangungot. Naroon sila, si Ricardo at si Cassandra, sa ibabaw ng kanyang kama. Ang kumot na dapat ay nagbibigay init sa kanya ay nagdistulang sapot na bumabalot sa dalawang ahas. Napatakit si Amelia sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang sigaw na gustong kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Naramdaman niya ang akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ito na ang katotohanan ng matagal na niyang kinatatakutan. Mas malala pa ng 100 beses. Ang bawat halik, bawat haplos na nasasaksihan niya sa screen ay parang isang saksak sa kanyang puso. Ang mga tawa nilang mahihina ay parang mga insultong paulit-ulit na ibinabato sa kanya. Nagawa nilang bastusin ang kanilang sagladong lugar, ang pinakapribadong espasyo ng kanilang pagsasama. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamasakit. Ang sumunod na uusap ang tuluyang gumuho sa buong pagkatao niya. Kailan ba natin siya tatapusin? Mahal. Ang boses ay kay Cassandra, malambing ngunit puno ng kamandad. Ang tanong ay simple, direkta, at nakakakilabot. Hindi na humihinga si Amelia. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa screen. At tapusin. Anong ibig niyang sabihin? Tumawa si Ricardo, isang tawang walang kagalakan, isang tunog na purong kasamahan. Malapit na kasi. Konting tiis na lang. Ihintayin lang natin ang anibersaryo ng kamatayan ng mommy niya. Walang maghihinala. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Ang anibersaryo ng kanyang ina. Ang araw ng kanyang pagluluksa ay ang araw na itinakda nila para sa kanyang kamatayan. Naramdaman ni Amelia ang pagbagsak ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit at pagkasuklam.
Sigurado ka bang epektibo pa rin yung sa? Tanong ulit ni Cassie. Parang ang tagal ng epekto. Dahan dapat, paliwanag ni Rico. Ang boses niya ay kalmado na parang nagpapaliwanag lang ng isang business plan. Araw, paunti, para humina ang katawan niya. Para kapag nangyari na, iisipin ng lahat na dahil lang iyon sa allergy niya. Isang aksidente. Isang malungkot na aksidente para sa isang may bahay na sakitin. Ang tsa. Ang paborito niyang tsaan na tinitimpla ni Rico para sa kanya, gabi. Ang tsaang sabi nito ay pampalakas. Ang bawat tasa na ininom niya ay isang dosis ng lason. Ang panghihina niya. Ang pagkahilo. Ang mga doktor na walang makitang mali. Lahat ay konektado. Lahat ay parte ng isang demonyong plano. Hindi na niya kinaya. Ang tablet ay dumulas mula sa kanyang mga nanginginig at nanlalamig na kamay. Umagsak ito sa makapal na carpet nang walang tunog. Ngunit sa isip ni Amelia, ang pagbagsak nito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Ang katawan niya ay sumunod na bumagsak. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga kamay ay nakakuyom. Umahagulgol siya, ngunit walang luhang lumalabas. Isang tuyong iyak na pulo ng sakit at poot. Tapos na. Ang Amelia na mapagmahal at nagtitiwala ay namatay na sa gabing iyon. Ang babaeng buong pusong nagmahal sa kanyang asawa at itinuring na kapatid ang kanyang pinsan ay pinatay nila. Dahan, tumigil ang kanyang pag-iyak. Ang matinding sakit ay napalitan ng isang nakapapasong galit. Ang galit na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo siya. Ang mga binti niya ay nanginginig pa rin. Ngunit may bago ng determinasyon sa kanyang mga kilos. Naglakad siya papunta sa malaking salamin sa dingding ng kanyang study. Tinitigan niya ang kanyang reflection. Ang babae sa salamin ay maputla, payat at may mga matang namumula. Isang biktina. Ngunit habang tinititigan niya ito, may nagbago. Ang kanyang mga mata na dati puno ng kalungkutan at pagdududa, ay unting apoy. Isang apoy ng purong galit. Isang apoy na hindi na mamamatay. Hindi sila magtatagumpay. Hindi niya hahayaang makuha nila ang gusto nila. Kung gusto nila ng laban, ibibigay niya ito. Ngunit gagawin niya ito sa kanyang paraan. Sa kanyang panahon. Hindi siya ang mamamatay. Sila ang mawasakin niya. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang natitirang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang refleksyon niya sa salamin ay tila naging isang ibang tao. Isang taong hindi na niya kilala. Isang taong mas malakas, mas mapanganib. Sa katahimikan ng kanyang study, habang sa kabilang silid ay nagpapatuloy ang pagtataksil, isang pangako ang binitawan niya sa kanyang sarili. Isang bulong na puno ng bakal na determinasyon, hindi ako papayag. Walang tulog ang mga mata ni Amelia, ngunit naggising ang kanyang kaluluwa. Inugol niya ang buong magdamag sa sahig ng kanyang study. Paulit na pinapanood ang video. Awat panonood ay parang paglalagay ng asin sa sariwang sugat. Ngunit kailangan niya ito. Kailangan niyang isaksak sa kanyang isipan ang bawat salita, bawat halik, bawat hibla ng pagtataksil. Ito ang magiging gasolina niya. Ito ang magiging kalasag niya.
Nang marinig niya ang tunog ng alarm clock mula sa kanilang silid, tumayo siya. Inayos niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Ang desperadong babae na umiyak kagabi ay wala na. Ang humarap sa kanya ngayon ay isang estranghero. Isang babaeng may kalmadong mukha at mga matang nagliliyab sa ilalim ng payapang tubig. Oras na para sa unang yugto ng kanyang pag-arte. Pagbaba niya para sa almusal, naroon na silang dalawa. Si Ricardo, nagbabasa ng dyaryo habang hunihigop ng kape, ang perpektong imahe ng isang matagumpay na asawa. Si Cassandra, aayos ng mga bulaklak sa florera. Ang perpektong imahe ng isang maalagang kamag-anak. Ang demonyo. Good morning, mahal. Bati ni Rico. Ibinaba ang dyaryo. Mumiti ito at kinilabutan si Amelia nang makita kung gaano kadali para dito ang magpanggap. Kamusta ang tulog mo? You seem better today. Masarap ang tulog ko, sagot ni Amelia. Ang boses ay matatag at bahagyang masaya pa nga. Lumapit siya kay Rico at hinalikan ito sa pisngi. Ang balat nito ay mainit, ngunit para kay Amelia, para siyang humalik sa isang bangkay. Salamat sa tsa kagabi. Nakita niya ang panandaliang pagliwanag ng mga mata ni Rico. Agumpay. Good morning, ate, bati ni Cassie. Ang boses ay parang musika sa pandinig ng mga walang alam. Cassie, ngiti ni Amelia. Salamat sa pag-aasikaso mo sa almusal. Parati ka na lang maasahan. Umupo si Amelia sa kanyang pwesto. Ang lahat ay normal. Ang amoy ng sinangag at kape. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Isang perpektong umaga, isang perpektong kasinungalingan. At tulad ng inaasahan, pagkatapos magsandok ni Rico ng pagkain para sa kanya, iniabot nito ang isang tasa. Your tea, mahal. Ang tasa ng lason. Ang mga kamay ni Amelia ay hindi nanginig nang tanggapin niya ito. Tinitigan niya ang tsa. Ang kulay nito ay ganoon pa rin. Ang amoy ay pamilyan. Ngunit na yon, nakikita na niya ang kamandag na nakahalo rito. Salamat, sabi niya at ngumiti. Isang ngiting pinraktis niya ng buong gabi sa harap ng salamin. Umpisa silang kumain. Bawat sobo ni Amelia ay pinipilit niya lang na lunukin. Ang kanyang buong sistema ay gustong isuka ang lahat, ngunit pinigilan niya. Kailangan niyang maging normal. Nang akmang iinumin na niya ang tsa, sinadya niyang ibangga ang kanyang siko sa mesa. Isang aksidente. Oo, sigaw niya. Ang mainit na likido ay natapon sa kanyang puting bestida. Ami, are you okay? Mabilis na sabi ni Rico, tumatayo. Ate, naku, sabi ni Cassie, kumuha ng tissue. Okay lang ako, tawa ni Amelia. Ang clones ko, talaga. Sandali, pupunta lang ako sa banyo para linisin ito. Sayang ang tsa. Nagmamadali siyang tumayo at naglakad papunta sa pinakamalapit na banyo, hawak pa rin ang tasa. Nang makapasok at mailok ang pinto, hindi siya nagsayang ng oras. Itinapon niya ang lahat ng laman ng tasa sa inidoro at mabilis na flush. Umarap siya sa salamin. Umina ng malalim. Isa pa lang ito, pamilya. Marami pang darating. Paglabas niya, ang mukha niya ay puno ng panghihinayang. Sorry, nabuhos ko talaga lahat.
Ayos lang, mahal. Ipagtitimpla na lang ulit kita mamaya. Sabi ni Rico, ang aalala sa mukha nito ay perpekto. Tumango lang si Amelia at bumalik sa pagkain. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam si Rico para pumasok sa opisina. Si Cassie naman ay nagsabing may pupuntahan siyang kaibigan. Sa wakas, iisa na si Amelia sa malaking bahay. Hindi siya nagsayang ng oras. Tumiretso siya sa kanyang study at lock ang pinto. Kinuha niya ang isang lumang cellphone na hindi niya ginagamit. Walang social media, walang kahit anong koneksyon sa kanyang pangalan. Inanat niya ang numero ng isang tao. Isang taong higit pa sa isang abogado para sa kanilang pamilya. Isang taong matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Si Attorney Antonio de Leon. Tito Tony. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-dial siya. Bello? Sagot ng isang malalim na boses sa kabilang linya. Tito Tony, bulong ni Amelia. Amelia, napatawag ka. May problema ba? Agad na tanong ng abogado. Tila naramdaman ang panginginig sa kanyang boses. Hindi na nagpaligoy, ligoy pa si Amelia. Tito, I need your help. It's Lassie and Diaz. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay naging seryoso at matigas ang boses ng abogado. Nasaan ka? Huwag kang gagamit ng sarili mong sasakyan. I will text you an address. Pumunta ka doon. Now. Pagkatapos ng tawag, nakatanggap siya ng isang text. Isang address ng isang maliit na coffee shop sa kabilang bayan. Mabilis na nagbihis si Amelia. Nagsuot siya ng simpleng damit, sombrero at salamin. Book siya ng taxi gamit ang lumang cellphone. Bago umalis, sumilik siya sa kanilang wedding portrait. Ang nakangiting Amelia sa larawan ay tila nagpapaalala sa kanya kung sino siya dati. Ngunit ang Amelia na aalis na yun ay iba na. Papunta na siya sa digmaan. Gabi na nang makauwi si Amelia. Ang uusap nila ni Tito Tony ay nagbigay sa kanya ng plano. Isang mapanganib, ngunit kinakailangang plano. Pagod na pumasok siya sa kanilang silid. Naroon si Rico, naghihintay. Sa tabi nito, sa bedside table, ay isang tasa. Isang tasang sariwang timpla ng tsaa. Umuusok pa, ngumiti si Rico. Ang ngiting iyon, na dating nagpapakalma sa kanya, ngayon ay nagbibigay sa kanya ng matinding kilabot. Mukhang pagod ka, mahal, sabi nito sa malambing na boses. Lumapit ito, hinawakan ng kanyang balikat. Inumin mo na ito para lumakas ka. Tumingin si Amelia sa tasa. Pagkatapos ay sa mga mata ng kanyang asawa ang mga matang puno ng kasinungalingan. Nakita niya ang demonyo sa likod ng perpektong maskara. Napilitan siyang muniti pabalik at dahang itinaas ang tasa palapit sa kanyang mga labi. Pinagmasdan ni Ricardo ang kanyang asawa habang ito'y natutulog. Sa dilim ng kanilang silid, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang tumatanglaw sa mukha ni Amelia. Maputla ito. Bahagyang humk ang mga pisngi. Sa bawat paghinga nito, tila may kaunting hirap. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ricardo. Isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Magaling. Ang plano ay gumagana ng perpekto. Ang lason na may tamang dosis ay unti-unti nang ginagawa ang trabaho nito.
si Amelia, ang makapangyarihang tagapagmana ng imperyo ng mga Reyes, ay nagiging isang mahinang babasagin. Madali nang basagin. Sa lalong madaling panahon, lahat ng ito, ang mansyon, ang mga kumpanya, ang pera, na hindi niya kayang bilangin, ay mapupunta sa kanya. Sa kanila ni Cassandra. Ang pangalang Del Fuego ay hindi na lang basta pangalan, ito ay magiging isang dinasya. Dahan siyang tumayo at pumasok sa banyo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Siniguradong silent mode ito. May isang tawag siyang kailangang gawin. Nag-ting ito ng 2 beses bago may sumagot. Isang magaspang na boses. Del Fuego. Bungad ng lalaki sa kabilang linya. Walang pagbati. Nasaan na ang pera ko? Mang Ben. Usapan na natin ito. Konting panahon pa, sagot ni Ricardo, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang bawat salita ni Mang Ben ay parang yelo sa kanyang ugat. Isang marahas na tawa ang narinig niya. Panahon. Ang panahon ay pera, liko, at ubos na ang pareho para sa'yo. Isang linggo. Kung wala kang dalang 5 milyon sa akin, baka ang maganda mong asawa ang singilin namin. O baka naman yung pinsan niyang laging nakabuntot sa'yo. Nanigas si Ricardo. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Huwag mong idadamay ang pamilya ko dito. Hindi ko sila idinadamay. Sila ang kabayaran mo. 1 linggo. Del Fuego. At ibinaba ng lalaki ang telepono. Napamura ng malakas si Ricardo. Ang kamao niya ay dumapo sa malamig na marmol ng lababo. Umarap siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi ang respetadong CEO, kundi isang taong nasa binit ng bangin. Desperado. Kailangan niyang bilisan. Wala na siyang panahon. Pumalik siya sa silid. Ang pagtingin niya kay Amelia ngayon ay iba na. Hindi na lang siya isang hadlang, siya na ang kasagutan. Ang tanging solusyon. Kinabukasan, sa isang guest room sa kalulang bahagi ng mansyon, kung saan walang gaanong dumadaan, doon niya pinuntahan si Cassandra. Naabutan niya itong nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa malawak na hardin. Ang hardin ni Amelia. Para kang reyna kung makatingin ka diyan. Biro ni Ricardo. Niyakap ito mula sa likuran. Malapit na, hindi ba? Pulong ni Cassie, isinandalang ulo sa dibdib ni Ricardo. May aalala at pananabik sa kanyang boses. Liliko, sigurado ka ba dito? Paano kung may makahalata? Walang makakahalata. Mariing sabi ni Ricardo, hinalikan ito sa liig. Mahina na siya. Wala, nasa isip niya ang magduda. Ang kailangan lang natin ay ang perpektong tiyempo. Pero kinakabahan ako, amin ni Cassie. Hinarap siya ni Ricardo, hinawakan ang kanyang muka. Makinig ka sa akin. Pagkatapos nito, lahat ng ito ay magiging sa'yo. Ikaw na ang magiging Mrs. Del Fuego. Ikaw na ang uupo sa lahat ng pinangarap mo. Hindi na tayo magiging mga anino lang sa pamamahay na ito. Ang mga salitang iyon ay sapat na. Nakita ni Ricardo ang pag-alis ng duda sa mga mata ni Cassie. Napalitan ng determinasyon. Hinalikan niya ito, isang halik na puno ng pagnanasa at kasunduan, isang silyo sa kanilang madilim na plano. Nang gabing iyon, isa sa kanyang study, binuksan ni Ricardo ang kanyang laptop.
Tiningnan niya ang kanyang mga bank account. Account balance, so itituan tagtuiyon power na titpilyo credits, card son kadiyo. Zero na papikit siya ng mariin. Ang imahe ng isang buhay na marangya ay isang malaking kasinungalingan. Lubob siya sa utang. Ang taning bagay na pumipigil sa pagguho ng lahat ay ang pangalan ng kanyang asawa. Isinara niya ang laptop ng may kuwersa. Wala na siyang pagpipilian. Itutuloy niya ito, anuman ang mangyari. Lumabas siya ng study at nakita si Amelia sa sala. Hindi ito nakahiga o naglareklamo ng sakit. Nakaupo ito ng tuwid sa isang silya, nagbabasa ng libro. Nang mapansin siya nito, itinaas nito ang kanyang tingin. Ngumiti ito, isang kalmadong ngiti. Natigilan si Ricardo. May kakaiba. Nitong mga nakaraang araw, napapansin niya, si Amelia ay hindi nagaanong nagreklamo. Hindi na ito madalas, humihingi ng tulong. May isang kakaibang kapayapaan sa kilos nito na hindi niya maintindihan. Isang katahimikang nakakabagabag. Dati, pati, sa ganitong oras, nagreklamo na yan na masakit ang ulo niya. Isip niya, isang maliit na butil ng pagdududa ang sumibol sa isip ni Ricardo. Posible kayang. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Kunin ko lang to, sabi niya sa sarili. Masyado na siyang mahina para isip pa ng malalim. Epekto lang siguro ito ng gamot. Nang lason ko. Ngumiti siya, pabalik kay Amelia. Ang ngiti ng isang halimaw na aabang ng tamang oras para Manila. Ang coffee shop na sinabi ni Tito Tony ay maliit at malayo sa kabihasnan. Ang tipo ng lugar na hindi mo sinasadyang puntahan. Perpekto para sa isang lihim na pag-uusap. Ang una mong dapat gawin ay protektahan ang iyong sarili, Amelia. Sabi ni Attorney De Leon, ang boses ay seryoso at walang bahid ng pagbibiro. Ang kanyang mga mata na nakita na ang lahat sa mundo ng batas ay puno ng pag-aalala. Mula ngayon, ituturing mo na ang bahay mo bilang teritoryo ng kaaway. Bawat pagkain, bawat inumin, maging maingat ka. Tumango si Amelia. Nilalaro ang tasa ng kapeng hindi niya ininom. Alam ko po, Tito. Pangalawa, kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, patuloy ng abogado. Inilabas ang isang malikit na notebook. Ang video ay malakas na pruweba ng kanilang relasyon at ng kanilang masamang intensyon. Ngunit para masigurong mabubulok sila sa kulungan, kailangan nating malaman ang motibo. At kadalasan, ang motibo ay pera. Nakinig ng mabuti si Amelia. Bawat salita ni Tito Tony ay parang isang lubid na humihila sa kanya paakyat mula sa madilim na balon. Kailangan mong pasukin ang kanyang computer. Hanapin mo ang lahat. Ang statements, emails, private messages. Kopyahin mo lahat sa isang secure na hard drive na ibibigay ko sa'yo. At kung kaya mo, dagdag ng abogado. Tinitigan siya ng diretso sa mata. Maglagay ka pa ng isang kamera sa kanyang study. Doon niya ginagawa ang kanyang mga maduming transaction. Ang mga utos ay malinaw na, ngunit ang paggawa nito ay parang isang misyon sa kamatayan. Kinabukasan, nahanap ni Amelia ang kanyang pagkakataon. Narinig niya ang pagbukas ng shower sa kanilang banyo. Si Rico. Mayroon siyang humigit, kumulang 15 minuto. Ang puso niya ay kumakabob ng napakabilis. Tila isang kabayong nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Dahan,
Dahan siyang pumasok sa study ni Rico, isang lugar na dati ipinagbabawal sa kanya. Ang amoy ng tabako at mamahaling leather ay sumalubong sa kanya. Mabilis niyang binuksan ang laptop ni Rico. Salamat sa Diyos at sa kayabangan nito, walang password. Isinaksak niya ang maliit na hard drive na bigay ni Tito Tony. Habang naglo-load ito, ang tunog ng tubig mula sa banyo ay parang isang orasan na nagbibilang ng mga natitirang segundo ng kanyang buhay. Nakita niya ang mga folder, personal, finances company. Kinopya niya ang lahat. Ang progress bar sa screen ay tila gumagalaw ng napakabagal. Bawat porsyento ay isang walang katapusang paghihinday. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang pamamasa ng kanyang moo. Bilisan mo! Bilisan mo! Nang nasa 80% na ang proseso, biglang tumigil ang lagasas ng tubig. Nanigas si Amelia sa kanyang kinatatayuan. Tapos na si Rico. Anumang oras ay lalabas na ito. Sa isang iglap ng panit, gusto niyang bunutin ang hard drive at tumakbo. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Tapusin mo, Amelia. Tapusin mo. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Sinulit kahit po 0%. Sinulit ko po 0%. 1.0%. Transfer complete. Mabilis niyang tinanggal ang hard drive, isinara ang laptop at ibinalik ang lahat sa ayos. Tahimik siyang lumabas ng study. Isinara ang pinto ng walang tunog ilang segundo lang bago lumabas si Rico sa kanilang silid. Nakatapis lang ng tuwalya. Mahal, andyan ka pala. Sabi nito, nagpupunas ng buhok. Akala ko, nasa baba ka. Kukuha lang sana ako ng libro, sagot ni Amelia. Pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga. Itinuro niya ang isang bookshelf sa pasilyo. Pero mukhang wala, dito, yung hinahanap ko. Ngumiti lang si Rico at pumasok sa kanilang walk-in closet. Nakahinga ng maluwag si Amelia. Nakaligtas siya. Nang gabing iyon, sa seguridad ng kanyang study, sinuri niya ang mga file. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang mga natuklasan. Hindi lang ito, simpleng utang. Ito ay mga utang sa sugal. Milyon. May mga email mula sa mga loan shark na may kasamang pagbabanta. May mga peking dokumento. Ang kumpanyang pinapatakbo ni Rico ay malapit nang bumagsak. Ngayon, naiintindihan na niya. Kailangan siyang mamatay ni Rico. Hindi lang para pagtakpan ng relasyon nila ni Cass. Kailangan siya nitong mamatay para sa pera, para sa kanyang life insurance, para sa kanyang mana. Isang linggo pagkatapos noon, nagkaroon ulit siya ng pagkakataon. Sabay na umalis si Rico at Cassie para sa isang business trip sa Tagaytay. Ito na ang oras para ilagay ang pangalawang kamera. Maingat niyang inilagay ang maliit na kamera sa ilalim ng malaking mesa ni Rico, nakatutok sa kung saan ito laging umuupo. Habang inaayos ang tape, bigla siyang nakarinig ng boses sa likuran. Anong ginagawa mo riyan? Ate, ang boses ni Cassandra ay tumusok sa katahimikan na parang isang patalin. Napatigil sa paghinga si Amelia. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Dahan siyang lumingon. Si Cassie ay nakatayo sa may pinto, nakakuno ang noo. Akala ko, umalis ka na. Naiwan ko ang cellphone ko. Sabi ni Cassie, ang mga mata ay nakatingin sa posisyon ni Amelia sa sahig. Ikaw,
Anong ginagawa mo diyan sa ilalim ng mesa ni Kuya Rico? Ang utak ni Amelia ay tumakbo ng mabilis. Nahulog kasi iyong hikaw ko, sabi niya, ipinapakita ang isang kamay na walang laman. Kanina ko pa hinahanap, baka gumulong dito sa ilalim. Tumaas ang kilay ni Cassie. Hindi kumbinsido. Ngunit bago pa ito makapagsalita, mabilis na idinagdag ni Amelia, ay naku, hayaan mo na nga. Baka nasa kwarto lang pala. Ang burara ko talaga. Mabilis siyang tumayo, pinagpaga ng danit, at numiti. Sige na. Baka late pa kayo. Ingat kayo sa biyay. Naglakad siya palabas ng skadi, nilampasan si Cassie, na tila iisip pa rin. Hindi lumingon si Amelia. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, hanggang sa makarating sa kanyang silid, at isara ang pinto. Doon niya lang pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Muntik na, nang gabing iyon, habang isa sa malaking bahay, biglang vibrate ang kanyang lumang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Pinuksan niya ito. Mayroon lang 2 salita. Ingat ka. Ang 2 salita sa text message ay ikot sa isip ni Amelia ng buong gabi. Ingat ka. Sino ito? Isang kaibigan na nagbababala o isang kaaway na naglalaro sa kanyang isipan? Hindi niya alam. Ngunit isa lang ang sigurado, may nakamasid sa kanya. Ang pakiramdam na may mga aninong sumusunod ay hindi na lang isang pakiramdam. Totoo ito. Mas lalo siyang naging determinado. Kung may iba pang nakakaalam ng panganib, ibig sabihin ay mas malaki at mas malalim ang problemang kinakaharap niya. Ang mga dokumento mula sa laptop ni Rico ay nagbigay sa kanya ng malaking piraso ng palaisipan, ngunit alam niyang may kulang pa. Ang mga taong desperado ay hindi lang nagtatago ng mga sikreto sa digital na mundo. Mayroon silang mga pisikal na itinatago. At alam ni Amelia kung saan ito hahanapin. Ang itim na bakal na safi na nakatago sa likod ng isang painding sa study ni Rico. Kinailangan niyang maghintay ng halos 1 linggo para sa perpektong pagkakataon. Isang umaga, sinabi ni Rico na may mahalaga siyang board meeting na tatagal ng buong araw. Si Cassie naman ay may reunion na napupuntahan. Muli, sa kanya, ang bahay. Pumasok siya sa study ni Rico. Ang puso niya ay mas kalmado na kaysa dati. Ang takot ay napalitan na ng isang malamig na determinasyon. Inalis niya ang painting sa pagkakasabit. Lumitaw ang itim na safi. Ang problema, ang kombinasyon. Sinubukan niya ang kanilang anniversary. Walang nangyari. Sinubukan niya ang birthday niya. Wala pa rin. Sinubukan niya ang birthday ng ina nito. Bego. Napaupo siya sa sahig, nakatitig sa bakal na pinto. Ano ang pinakamahalaga para kay Ricardo? Ano ang isang bagay na hindi niya malilimutan? Biglang may naalala si Amelia. Isang gabi noong mga unang taon ng kanilang pagsasama, habang nakahiga sila sa kama, tinanong niya ito, sino ang pinakaimportanteng tao sa buhay mo? Inaasahan niyang sasabihin nito na siya o ang mga magulang nito. Ngunit tumawa lang si Rico at sinabi, ang taong nagbigay sa akin ng buhay. Ang taong iisang hindi ako iiwan. Noon, inakala niyang ang Diyos ang tinutukoy nito. Ngunit ngayon, alam na niya ang katotohanan. Ang arogansya ni Ricardo. Ang pagmamahal nito sa sarili. Ang pinakaimportanteng tao sa buhay ni Ricardo ay si Ricardo. Dahan siyang tumayo.
Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa diyal. Marahan niyang pinihit ito. Ang kanyang kaarawan. Ang sarili niyang petsa ng kapanganakan. Pek. Isang tunog na halos hindi marinig. Ngulit para kay Amelia. Kasing lakas ito ng isang kulob. Pumukas ang pinto ng saki. Sa loob, ang mga dokumento ay maayos na nakasalansan. Ang unang tumpok ay ang inaasahan na niya, mga kasulatan, mga promissory note mula sa mga taong may pangalang tunob, kriminal, mga titulo ng lupa na nakasangla. Ang mga ito ay mas matibay na ebidensya ng kanyang pagkakabaon sa utang. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang folder na naiiba. Kulay krema ito at malinis. Ang nakasulat sa labas ay isang salita lang, insurance. Nanginginig ang mga kamay ni Amelia habang binubuksan niya ito. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Ito ay isang life insurance policy. Isang napakalaking life insurance policy. Pangalan ng insured, Amelia Reyes. Fuigo petsa kung kailan ito binili. 6 na buwan na ang nakalipas. Eksakto kung kailan nagsimula ang kanyang biglaang sakit. At ang pinakanakakakilabot sa lahat, pangalan ng sole beneficiary, Ricardo Del Fuego. Ang halaga, $5 milyong. Isang malamig na pakiramdam ang bumapang sa buong katawan ni Amelia. Isang pakiramdam na mas masahol pa sa takot o galit. Pagkaunawa. Ang huling tiraso ng palaisipan ay nalaglag sa lugar. Hindi lang ito tungkol sa pagbabayad ng utang. Ang pagpatay sa kanya ang magiging pinakamalaking negosyo sa buong buhay ni Ricardo. Ang buhay niya ay may presyo at para sa kanyang asawa, ang presyong iyon ay $5 milyong. Napasuka siya. Naramdaman ang akyat ng sukas sa kanyang lalamunan. Hindi siya pinapatay ni Rico dahil sa galit. Pinapatay siya nito dahil isa siyang investment. Isa siyang walking lottery ticket. Ngunit ang shock ay mabilis na napalitan ng pagkilos. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin, ngunit pilit niyang pinatatag ang mga ito. Isa niyang kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng bawat dokumento, ang mga utang, ang insurance policy, lahat. Bawat click ng kamera ng cellphone niya ay parang isang pako na ibinabaon niya sa kabaong ni Ricardo. Nang matapos siya, maingat niyang ibinalik ang lahat sa loob ng safe. Bawat papel ay nasa eksaktong pwesto nito. Isinara niya ang pinto. Inihit niya ang biyal para i-lock ito. Humina siya ng maluwag. Nakuha na niya ang pinakamatibay na ebidensya. Ngunit habang akma na siyang aalis, narinig niya ito. Ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa driveway. Ang tunog ng sasakyan ni Rico. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Imposible. Sabi niya, buong araw siyang mawawala. Bakit siya umuwi? Ang puso ni Amelia ay tila gustong umakyat sa kanyang lalamunan. Napatingin siya sa paligid. Nasa loob pa siya ng ipinagbabawal na study. Ang painding na nagtatait ng saki ay nasa sahig pa. Narinig niya ang tunog ng susi sa pinto sa ibaba. Nasa loob na ng bahay si Rico. Pinagmasdan ni Cassandra ang kanyang refleksyon sa malaking salamin sa loob ng walk-in closet ni Amelia. Suot niya ang isang mamahaling seda na bestida na kulay esmeralda. Isa sa mga paborito ni Amelia. Isinuot niya rin ang kwintas na may diamante na regalo ni Ricardo dito noong kanilang huling anibersaryo. Bagay sa kanya. Mas bagay sa kanya kaysa kay Amelia. Isang mapait na ngiti
ang gumuhit sa kanyang mga labi. Buong buhay niya, siya ang anino. Siya ang kawawang pinsan mula sa probinsya na kinukukop ng mayayamang reyes. Palagi siyang binibigyan ng mga damit na pinaglumaan, mga laruang pinagsawan. Palagi siyang tagakain ng mga tira. Naalala niya ang isang kaarawan ni Amelia noong bata pa sila. Si Amelia, na parang isang prinsesa, sa kanyang pink na gown, ay napapalibutan ng sandamakmak na regalo. Siya naman, si Cassie, ay nasa isang sulok lang, suot ang kupas na bestidang bigay ng ina ni Amelia, pinapanood ang kislap sa buhay ng kanyang tinsan. Ang kislap na kailanman ay hindi naging sa kanya. Noon pa man, may isang bagay na tumubo sa puso niya, isang maitim na buto ng inggit. At sa paglipas ng mga taon, ang butong iyon ay diniligan ng bawat tulong na ibinibigay sa kanya ng pamilya Reyes, bawat awa sa kanilang mga mata. Ang buto ay naging isang halamang may lason. Ang mga ugat nito ay kumalat sa buong pagkataon niya. Nang makilala niya si Ricardo, nakita niya ang kanyang pagkakataon. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Ricardo, hindi para kay Amelia, kundi para sa pera ni Amelia. At sa halip na maawa sa kanyang pinsan, nakaramdam siya ng koneksyon kay Ricardo. Pareho silang uhaw. At ngayon, malapit na niyang anihin ang lahat ng kanyang itinanin. Ngunit nitong mga nakaraang araw, may bumabagabag sa kanya ang kakaibang katahimikan ni Amelia. Dati, palagi itong nagrereklamo. Masakit ang ulo, nahihilo. Ngayon, bihira na. Palagi lang itong nakangiti. Isang ngiting kalmado, isang ngiting hindi umaabot sa mga mata. Iyon ang nakakatakot. Ang katahimikan. Pumasok si Ricardo sa closet. Ang mukha ay gusot. May problema ba, mahal? Tanong ni Cassie, tinanggal ang kwintas. Si Mang Ben, tumawag na naman. Sabi ni Rico, sinita ang isang maliit na upuan. Kailangan na niya ang pera. Pinagbabantaan na niya tayo. Kaya nga kailangan na nating bilisan, Rico. Giit ni Cassie, ang boses ay may bahid ng panik. Ano pang hinihintay natin? Baka may alam na siya. Baka nagpapanggap lang siyang mahina. Kalma ka lang. Kasi, sabi ni Rico. Pero kita rin sa mukha nito ang aalala. Nasa ilalim pa rin siya ng kontrol ko. Iniinom niyang sa gabi. Ang plano ay perpetito. Hindi ako mapakali. Sigaw ni Cassie. Paano kung nagpatingin na siya sa ibang doktor? Paano kung may nagsabi sa kanya? Sino naman ang magsasabi? Tayong dalawa lang ang nakakaalam. Hindi ako sigurado, bulong ni Cassie. May kakaiba sa kanya. Ang mga tingin niya, parang tumatagos sa akin. Tumawa si Ricardo, pero pilit. Praning ka lang. Masyado kang nag-iisip. Hindi na kumibo si Cassie, pero hindi nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Kailangan niyang subukan si Amelia. Kailangan niya ng reaksyon. Kinabukasan, habang aayos si Amelia ng mga libro sa sala, sinadya ni Cassie na dumaan habang may dalang isang mamahaling porselan ng Floreda. Ito ay isang heirloom, pamana pa ng lola ni Amelia. Ang pinakapaborito nitong gamit sa buong bahay. Oops, sabi ni Cassie at sinadyang nabitawan ng Florera. Ang tunog ng pagbasag nito sa marmol na sahig ay nakabibingi. Lumingon si Amelia. Tiningnan nito ang mga piraso ng alaala na nakakalat sa sahig. Pagkatapos,
Itinaas nito ang tingin kay Cassie. Hinihintay ni Cassie ang sigaw, ang galit, ang mga luha. Hinihintay niya ang Amelia na kilala niya. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Ngumiti si Amelia, isang malamig at walang emosyon na ngiti. Ayos lang, Cassie, sabi ni Amelia, ang boses ay kalmado na parang wala lang nangyari. Huwag kang mag-alala. Kinuha ni Amelia ang dospan at walis at nagsimulang maglinis. Mga bagay lang iyan, dagdag pa ni Amelia. Hindi tumitingin kay Cassie. Madaling palitan. Napako si Cassie sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo niya ay tila umalis sa kanyang mukha. Ang reaksyon na iyon, hindi iyon normal. Ang babaeng nasa harapan niya na nagwawalis ng mga basal na piraso ng kanyang nakaraan ay hindi na ang ate, amay na kilala niya. Ito ay isang estranghero. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Cassandra ng tunay na takot. May dugo sa lababo. Hindi ito marami, isang maliit na patak lang ng matingkad na pula sa puting porselana. Ngunit para kay Amelia, pa itong isang malakas na alarma. Mabilis niyang binuksan ang glito. Hinayaang anurin ng tubig ang bakas ng kanyang kahinaan. Kakatapos niya lang magsuka sa banyo. Ito na ang pangatlong beses na yung linggo. Ang lason ay wala na satsa. Mahigit isang buwan na niyang itinatapon ang bawat tasa. Ngunit ang epekto ng mga naunang buwan ng dahang paglason, kasama ang walang tigil na stress, ay unti nang nanininil sa kanyang katawan. Ang pagpapanggap na malakas ay nakakapagod. Ang pagiging alerto sa bawat segundo, ang pagsukat sa bawat salita, ang pagkontrol sa bawat emosyon. Nito ay isang uri ng pagpapahirap na unting umuubos sa kanya. May mga gabi kung saan gusto na lang niyang sumuko, sumigaw, at hayaan na lang na mahuli siya. Ngunit ang mga imahe mula sa radio ay bumabalik, ang mga salita nila, ang halaga ng kanyang buhay sa insurance policy. Ang mga iyon ang nagpapatuloy sa kanya. Ang kanyang huling pakikipagkita kay Tito Tony ay nagbigay sa kanya ng huling piraso ng plano. Sa araw ng anibersaryo ng iyong ina, sabi ng abogado, ang mukha ay seryoso, doon mo, sila ibubulgar. Sa harap ng buong pamilya, mga kaibigan, at mga kasosyo sa negosyo. Kailangan natin ng mga testigo. Maraming testigo para hindi na sila makatakas. Paano kung may gawin sila bago ang araw na iyon? Tanong ni Amelia. Kaya kailangan mong maging mas maingat. Huwag kang magpapakita ng kahit anong kahinaan. Ipakita mo sa kanila na naniniwala ka pa rin sa kanilang mga kasinungalingan, sagot ni Tito Tony. Nasa likod mo lang ako, iya. Hindi kita pababayan. Ang mga salitang iyon ang naging lakas niya. Ngunit kinabukasan, ang lakas na iyon ay sinubok. Isang hapon, habang iisa sa sala, narinig ni Amelia ang pag-uusap nila Rico at Cassie mula sa hardin. Ang mga bintanang salamin ay bahagyang nakabukas, sapat lang para marinig niya ang kanilang mga bulong. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa, Rico, narinig niyang sabi ni Cassie. Ang boses ay puno ng pagkasabik at tako. Sinabi ko na sa'yo, may kakaiba sa kanya. Masyado na siyang tahimik. Paano kung may plano siya? At ano namang plano ang magagawa ng isang taong halos hindi na makalakad ng diretso? Sagot ni Rico, pero may bahid ng pagdududa sa kanyang boses. Hindi ko alam. Basta, kailangan na nating gawin. Malapit na ang anibersaryo ng mom niya. Iyon na
ang pinakamagandang araw, diit ni Cassie. Isang atake ng allergy sa gitna ng isang emosyonal na araw. Perpekto, walang maghihinala. Isang sandali ng katahimikan. Si Amelia ay hindi humihina. Sige, narinig niyang sabi ni Rico. Sa araw ng anibersaryo, ihanda mo na ang lahat. Siguraduhin mong may pagkain na may mani sa handaan. Maraming mani. Ako, na ang bahala sa huling tasa ng saan niya. Napapikit si Amelia ng mariin. Ang kanyang mga kamay ay napakuyom. Ito na. May petsa na ang kanyang kamatayan. Pinilit niyang kumilos ang normal sa mga sumunod na araw. Ipinagpatuloy niya ang pagpapanggap kahit pa ang bawat pagngiti ay parang isang sugat. Ibinigay niya ang lahat ng kopya ng ebidensya kay Tito Tony. Ang video, ang mga litrato ng mga dokumento sa safe, ang mga bank statement. Hawakan niyo po itong lahat. Tito, para kung may mangyari sa akin. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Walang mangyayari sa'yo, tiniyak ng abogado. Pantay, sarado sila. Sa araw na yon, darating kami. Ako at ang mga pulis. Nakahina siya ng maluwag. Hindi siya iisa. Hanggang sa isang tawag ang sumira sa lahat. 2 araw bago ang anibersaryo, tumawag si Tito Tony. Amelia, pasensya na, sabi nito. Ang boses ay nagmamadali at puno ng problema. Ang asawa ko, inatake sa puso. Kailangan ko siyang dalhin sa Amerika para sa isang emergency operation. Aalis kami ngayong gabi. Ang mundo ni Amelia ay tila huminto sa pag-ikot. Po. Pero paano na po ang plano? Naiwan ko na ang lahat ng ebidensya sa isang pinagkakatiwalaan kong kasama sa law firm. Siya na ang bahala, sabi ni Tito Tony. Pero hindi ako makakapunta sa araw na yon. Ipagpaumanhin mo, iya. Pamilya ko ang nakataya. Pagtatapos ng tawag, napaupo si Amelia sa kanyang kama. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya, ang kanyang tanging kakambi ay wala na. Oo, mayroon siyang iniwang kapalit, ngunit hindi ito pareho. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay bumalot sa kanya na parang isang malamig na kumot. Siya na lang mag-isa. Siya laban sa 2 halimaw na nakatira sa sarili niyang pamamahay. Ang bilang ng mga araw ay nagsimula ng umikli. Nararamdaman niya ang pagigpit ng bitag sa kanyang paligid. Ang huling pagtitiis ay nagsimula na ang araw bago ang anibersaryo ay nababalot ng isang kakaibang katahimikan. Ito ay hindi isang payapang katahimikan. Ito ay ang mabigat at nakabibinging katahimikan bago ang pagdating ng isang malakas na bagyo. Ang hangin ay tila hindi gumagalaw at ang bawat tunog sa loob ng mansyon, ang tiktak ng lumang orasan, ang lagitik ng sahig ay tila mas malakas kaysa karaniwan. Kinugol ni Amelia ang umaga sa silid ng kanyang ina. Ang silid ay pinanatili niya kung paano ito iniwan, malinis, maayos, at puno ng mga alaala. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinaplos ang malamig na kuberkama. Kinuha niya ang isang silver na picture frame mula sa bedside table. Isang larawan ang kanyang ina. Nakangiti. Isang ngiting totoo, puno ng pagmamahal, ang uri ng ngiting matagal nang hindi nakikita ni Amelia. Mami, bulong niya sa larawan, ang boses ay bahagyang nanginginig. Kailangan ko po ng lakas niyo. Bukas na po ang araw.
Hindi ko po alam kung kakayanin ko, lalo na't iisa na lang ako ngayon. Niyakap niya ang malamig na salamin ng picture frame. Sa isang sandali, inayaan niyang bumalik ang lahat ng sakit, ang pangungulila, ang takot. Ngunit hindi siya umiyak. Ubos na ang kanyang mga luha. Ang natitira na lang ay ang bakal na determinasyon na nabuo mula sa abo ang kanyang nawasak na buhay. Please guide me, Mami. Bigyan niyo po ako ng sign na tama ang gagawin ko. Nang tumayo siya para umalis, may isang bagay na nahagip ng kanyang mata. Isang maliit na aklat na nakasusok sa ilalim ng unan. Ang lumang journal ng kanyang ina. Pinuplat niya ito sa isang pahina. May isang kasabihang nakasulat sa magandang sulat, kamay ng kanyang ina. Ang pinakamatapang na bagay na maaari mong gawin ay ang tumayo para sa iyong sarili kahit pa nanginginig ang iyong mga tuhod. Napangiti si Amelia. Ito na ang segn na hinihintay niya. Pumalik siya sa kanyang study na may panibagong lakas. Oras na para ihanda ang huling bahagi ng kanyang plano. Ang abogado na ipinalit ni Tito Tony, isang Attorney Ramirez, ay tumawag. Hindi kasing initim ng boses ni Tito Tony, ngunit profesional. Kinumpirma nitong ng mga pulis ay magiging standby sa labas ng mansyon bukas. Ngunit kailangan nila ng hudyat mula kay Amelia bago sila pumasok. Pagkatapos mong maipakita ang video, Del Fuego, iyon na ang hudyat, sabi ng abogado. Hindi kami maaring pumasok nang walang malinaw na katibayan ng krimen na nagaganap. Naintindihan ito ni Amelia. Sa huli, siya pa rin ang kailangang gumawa ng pinakamabigat na hakbang. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang kanyang email. May isa pa siyang kailangang gawin. Isang huling sakitinat. Attach niya ang video file sa isang bagong email, ang video na naglalaman ng lahat. Ang pagtataksil, ang plano, ang kasamaan. Ang email, address, na inilagay niya ay hindi sa pulis o sa abogado. Ito ay ang email ng isang kilalang investigative journalist na matagal na niyang sinusubaybayan. Isang babaeng walang takot sa pagbubulga ng katotohanan. Sa subject line, inilagay niya ang katotohanan tungkol sa mga Del Fuego. At sa katawan ng email, iwan siya ng isang simpleng mensahe. Huwag buksan hanggat hindi mo natatanggap ang aking hudyat. Ang hudyat ay isang text na may isang salita, hustisya. Pinindot niya ang send. Sa hapon, ang katahimikan ay nabasag. Pumalik si Rico at Cassie. Ang kanilang mga mukha ay puno ng isang nakakakilabot na sigla. Para silang mga aktor na naghahanda para sa kanilang huling eksena. Naging triple ang kanilang kabaitan. Si Rico ay nagdala ng paboritong bulaklak ni Amelia. Si Cassie ay nagluto ng kanyang paboritong merienda. Ang lahat ay isang malaking, nakasusulasok na pagpapanggap. Ayos na kami ng caterer para bukas. Ate, masayang sabi ni Cassie. Sinigurado ko nakasama sa menu ang paborito mong carrot. Napatingin si Amelia kay Cassie. Carrot. Ang sikat na putahe na puno ng dinurog na mani. Ngumiti lang si Amelia. Salamat, Cassie. You think authorizing? Nang gabing iyon, habang naghahanda si Amelia sa kanyang silid, may kumatok sa pinto. Si Cassie. May dala itong isang maliit na plato. Sa ibabaw nito ay may 2 piraso ng Sans Rival, isang dessert na gawa sa cashew nuts na may palamuting dinurog na mali sa ibabaw. At tani,
Tikman mo to, sabi ni Cassie. Ang ngiti sa kanyang labi ay sobrang tanis, ngunit ang mga mata ay malanig. Ako mismo ang gumawa para sa iyo, para perlas ka bago ang emosyonal na araw bukas. Tinitigan ni Amelia ang plato. Isang paunang pagsubok. Isang maliit na dosis ng kamatayan na inaalok sa kanya. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa plato patungo sa mga mata ni Cass. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang naging mabigat at puno ng tensyon. Isang sayo ng mga mata. Ang nagpapanggap na biktima laban sa nagpapanggap na anghel. Inabot ni Amelia ang plato. Salamat, Cassie, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Mukhang masarap. Kinuha niya ito at isinara ang pinto. Iniwan si Cassie na nakatayo sa labas na may nagtatakang ngiti sa mukha. Hindi kinain ni Amelia ang dessert. Itinapon niya ito sa banyo at slushy. Pagkatapos ay lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Ang langit ay madilim at walang bituin. Ang hangin ay nagsimulang umiip ng malakas. Yumulungjob sa mga puno. Ang unos ay paparating na at handa na si Amelia na harapin ito. Ang mansyon, ang mga Del Fuego, ay napuno ng mga taong nakasuot ng kuti. Ang mga kamag, anak mula sa malayong probinsya, ang mga elitistang kaibigan mula sa Forbes Park, ang mga seryosong kasosyo sa negosyo. Lahat ay naroon para sa ikalawang anibersaryo ng magkamatay ni Doña Isabela Reyes. Ang kapaligiran ay solemne at puno ng respeto. Isang perpektong entablado para sa isang perpektong krimen. Si Ricardo Del Fuego ay ang larawan ng isang mapagmahal na biyudo sa kanyang namayapang biyenan. Siya ang sumasalubong sa bawat bisita. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tamang timbla ng kalungkutan at katatagan. Sa kanyang tabi, si Cassandra Morales, ang ulirang pamangkin na abala sa aasikaso sa mga bisita, tinitiyak na ang lahat ay komportable. Nakatayo si Amelia sa paanan ng Grand Staircase, pinapanood ang lahat. Pinapanood niya ang ate ng dalawang tao na pumatay sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang puting bestida ay simple lang, ngunit ang tindig niya ay matatag. Sa ilalim ng almadong ekspresyon, ang kanyang puso ay kumakarera, at ang kanyang dugo ay kumaagos na may halong yelo at apoy. Umpisa ang seremonya. May maikling misa, sinundan ng mga panalangin. Pagkatapos, si Ricardo ay tumayo sa harap para magbigay ng maikling talumpati. Isabela Reyes was more than a mother. In love to me, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. She was a mother, a mentor, and I know wherever she is right now. She is happy knowing that I am taking good care of her most precious treasure, my wife, her daughter, Amelia. Napatingin ang lahat kay Amelia. Mumiti siya, isang matamis, ngulit walang buhay na ngiti. Ang ilan sa mga matatandang kamag, anak, ay nagbulungan. Tawawa naman si Amelia, mukhang sakitin pa rin. Pagkatapos si Ricardo, inanunsyo ng at ngayon, para sa isang espesyal na mensahe, tawagin natin ang iisang anak ni Doña Isabela, ginang Amelia Reyes Fuego. Ito na. Habang naglakad si Amelia papunta sa maliit na entablado, ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat sa kanya, ang mga mata ng awa, ang mga mata ng pagtataka, at ang dalawang pares ang mata na puno ng masamang intensyon. Pagdating niya sa harap ng mikropono,
Tiningnan niya ang mga mukha ng mga tao, ang kanyang pamilya, ang mga taong nakakita sa kanya na lumaki. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag na itinagulat ng ilan. Nandito po tayo para alalahanin ang aking ina. Isang babaeng nagturo sa akin ng maraming bagay. Pero ang pinakamahalagang aral na itinuro niya sa akin ay ang kahalagahan ng katotohanan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ricardo. Pagkatapos ay kay Cassandra. Nakita niya ang pagkunot ng kanilang mga noo. My mother always said that Shas, no matter how painful, will always set you free, patuloy ni Amelia. Sabi niya, ang pinakamasamang uri ng lason ay hindi iyong pumapatay sa katawan, kundi iyong sumisira sa kaluluwa. Ang lason ng kasinungalingan. Ang bulungan sa mga manonood ay nagsimula ng lumakas. Hindi ito ang tipikal na talumpati sa isang anibersaryo ng kamatayan. Bilang alaala sa aking ina at sa aral na iniwan niya sa akin, sabi ni Amelia, ang kanyang boses ay biglang naging matigas na parang bakal. I want to share a story about Kath. A story about love, betrayal, and the poison of lies. Suminyas siya sa isang technical staff na nakatayo sa gilid, isang lalaking inupahan ni Attorney Ramirez, isang lalaking may hawak sa kapalaran nilang lahat. Ang malaking puting screen sa likod niya na kanina ay nagpapakita ng mga larawan ni Doña Isabela ay biglang naging itim. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, isang video ang nagsimulang Walang audio sa simula. Isang pamilyar na silid, ang silid, tulugan ni Amelia. At sa ibabaw ng kama, dalawang katawan ang magkayakap sa init ng pagtataksil. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga bulungan ay naging mga hiyawan. Si Ricardo at Cassandra ay napako sa kanilang kinatatayuan. Ang kulay ng kanilang mga mukha ay nawala na parang papel. Ngunit hindi pa yon ang katapusan. Biglang pumasok ang audio. Kailan ba natin siya tatapusin, mahal? Ang boses ni Cassandra, malinaw at malakas, ay umalingaw sa buong mansyon. Sinundan ito ng boses ni Ricardo, nagpapaliwanag ng buong plano, ang dahang paglason sa tsaa, ang paghihintay sa anibersaryo, ang paggamit sa allergy. Ang buong kwento ng kanilang demonyong balak ay isiniwalat sa harap ng lahat. Ang hiyawan ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ang mga bisita ay nakatitig sa screen. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam at hindi makapaniwala. Nang matapos ang video, bumalik ang imahe sa itin. Ngunit ang mga salitang binitawan ay nanatiling nakaukit sa isipan ng lahat. Dahang ibinaling ni Amelia ang kanyang tingin mula sa screen, patungo sa 2 taon na ngayon ay tinitingnan na ng lahat na parang mga halimaw. Si Ricardo ay nanginginig, ang bibig ay bumubuka, ngunit walang salitang lumalabas. Si Cassandra ay humahagulgol na. Itinuturo si Ricardo. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Amelia sa entablado. Matatag. Payapa. Ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas ng malakas. Pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay isang matapang na aso sa dagat ng mga puting dane. Itinaas ni Amelia ang mikropono sa kanyang bibig sa huling pagkakatao. Ang kanyang boses, na ngayon ay puno ng kapangyarihan at tatarungan, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Arestuhin ninyo sila. Ang utos ni Amelia ay sinundan ng isang pagsabog ng kaguluhan. Ang mga bisita
ay nagsigawan. Ang mga flash ng kamera mula sa mga cellphone ay kumislap na parang mga kidlat. Ang solemnity na pagtitipon ay naging isang eksena mula sa isang sirko ng eskandalo. 2 pulis ang mabilis na lumapit kay Ricardo. Nawala na ang imahe ng respetadong CEO. Ang natira ay isang desperadong hayop na corner. Walang katotohanan niyan. Sigaw niya. Itinuturo si Amelia. Gawan niya lang lahat iyan. Sinisiraan niya ako dahil gusto niyang makipaghiwalay, ngunit walang naniwala. Ang video ay malinaw. Ang kanyang pagkakasala ay nakaukit na sa isipan ng lahat. Pinusasan ng mga pulis ang kanyang mga kamay sa likod. Habang kinakalagkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao. Si Amelia. Hayop ka. Amelia, isinigaw niya. Ang boses ay puno ng lason. Pagsisisihan mo ito. Sa kabilang banda, si Cassandra ay bumagsak sa sahig, umahagulgol. Ibang-iba ang kanyang naging reaksyon. Siya ay naging isang kaawa, awang biktima. Hindi ko iyon gusto. Iyak niya habang hinihila siya patayo ng 2 babaeng pulis. Pinilit niya lang ako. Si Rico, ang may pakana ng lahat. Mahal na mahal ko si Ate Ami. Ang kanyang mga salita ay nalunod sa ingay ng galit mula sa mga kamag, anak ng mga reyes na nakapaligid sa kanya. Isang matandang tiyahin ni Amelia ang sumugod at sinangpal siya ng malakas. Walang hiya ka, ahas. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Amelia ay nanatiling nakatayo sa entablado, tila isang estatwa sa gitna ng bagyo. Pinanood niya ang pagkalagkad sa 2 taong sumira sa kanyang buhay. Walang ngiting tagumpay sa kanyang mukha. Walang bakas ng kasiyahan. Ang tanging naroon ay isang malalim at nakakapagod na pakiramdam ng pagdaya. Nang mailabas na sila ng mansyon at ang mga sirena ng pulis, ay unting humina sa kalayuan, ang atensyon ng lahat ay bumalik kay Amir. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ngayon ay puno ito ng mga tanong na hindi masabi, ng awa at ng pagkamangha. Isang babae ang unang lumapit sa kanya. Ang kapatid ng kanyang ina, ang kanyang Tita Elena. Hindi ito nagsalita. Niyakap lang nito si Amelia ng mahigpit. At sa yakap na yon, ang lahat ng lakas na pilit na itinayo ni Amelia sa paligid ng kanyang sarili ay biglang gumuho. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang katawan niya na binuhat ng purong adrenaline sa mga nakalipas na oras ay biglang naramdaman ang bigat ng lahat. Ang pagod, ang sakit, ang mga buwan ng pagpapangga. Umagsak siya sa mga braso ng kanyang tiyahin. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, hinayaan niyang umiyak ang kanyang sarili. Isang iyak na hindi tahimik, isang malakas at nakapagpapalayang hagulgol. Ang mga reporter na nakapasok na sa loob ng mansyon ay nagsimulang mag-flash ng kanilang mga kamera. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang iskandalo ng mga Del Fuego at Reyes ang magiging laman ng bawat headline kinabukasan. Ngunit hindi na yon mahalaga kay Amelia. Isinugod siya ng kanyang mga kamag, anak sa pinakamalapit na ospital. Kailangan nilang malaman ang lawak ng pinsalang idinulot ng lason. Habang nasa emergency room, kinuhanan ng dugo at sinuri siya ng mga doktor. Nakahiga lang si Amelia sa kama, nakatitig sa puting kisame. Pakiramdam niya ay lumulutang siya. Tapos na. Ang digmaan ay tapos na. Ilang oras ang lumipas. Pumasok ang isang doktor sa kanyang silid. Hawak ang isang resulta.
Del Fuego, sabi ng doktor sa isang seryosong tono. Kinukumpirma ng mga resulta ng blood test. May nakita kaming traces ng isang rare but potent, slow, acting toxin sa iyong sistema. Hindi ito basta nabibili. Kung hindi ito naagapan, in a matter of weeks, maaari itong magdulot ng total organ failure. Tumingin ang doktor kay Amelia. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga at awa. Mabuti na lang at nandito ka ngayon. You saved your own life. Tumango lang si Amelia. Hindi ito balita sa kanya. Ngunit ang marinig ito mula sa isang eksperto, ang pagkakaroon ng isang siyentipikong katibayan ay ang huling pako sa kabaong ng kaso laban kay Ricardo at Cassandra. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon sa dilim, nakakakita na siya ng kaunting liwanag. Ang mga basag na piraso ng kanyang buhay ay nakakalat pa rin. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman niya na may asa siyang mabuo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo ng mga Del Fuego ay unti nang nawala sa mga headline, napalitan ng mga bagong balita ng mga bagong kahedya. Ngunit para kay Amelia, ang pagtatapos ay naging opisyal lang ngayong umaga. Nakaupo siya sa isang maliit na kakaymalapit sa kanyang bagong tinutuluyan. Hawak ang isang tablet. Sa screen, isang news article ang nakabukas. Ang headline ay simple at pinal, Ricardo Del Fuego at Cassandra Morales, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong para sa attempted murder. Inasa niya ang mga detalye, walang parol dahil sa bigat ng mga ebidensya. Ang video, ang mga dokumento sa sake, at ang medical report na nagpapatunay sa lason. Ang desisyon ng hukom ay mabilis at walang awa. Isinara ni Amelia ang tablet. Hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi rin siya nakaramdam ng galit. Ang naramdaman niya ay isang malalim at payapang katahimikan. Isang tudok sa dulo ng isang napakahabang, madilim na pangungusap. Tapos na. Sa wakas, tapos na talaga. Hindi na siya bumalik sa mansyon. Ang bahay na yon, na puno ng mga alaala ng pagtataksil at sakit, ay ibinagbili niya sa lalong madaling panahon. Ang mga gamit, ang mga larawan, ang mga multo ng nakaraan, lahat ay ipinaubayan na niya. Ang unang destinasyon niya pagkatapos basahin ang balita ay hindi ang kanyang opisina o ang kanyang bagong apartment. Nagpahatid siya sa sementeryo. Ang umaga ay maliwanag at ang hangin ay sariwa. Naglakad siya sa mga hanay ng mga puting lapida hanggang sa marating niya ang puntod ng kanyang ina. Malinis ito at may mga sariwang bulaklak. Inilapag niya ang isang tangkay ng puting rosas sa ibabaw ng malamig na marmol. Inapros niya ang pangalang nakaukit dito, Isabela Reyes. Mami, bulong niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang ngiti ng kalungkutan, kundi isang ngiti ng pasasalamat. Tapos na po ang laban. Natalo na po natin sila. Umina siya ng malalim. Dinadama ang sinag ng araw sa kanyang balat. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang mga balikat ay tila biglang gumaan. Malaya na ako. Kinalaunan sa araw na yon, pumasok si Amelia sa isang lugar na dati kinatatakutan niya, ang boardroom ng Reyes Corporation. Ang mahabang mesa ay napapalibutan ng mga seryosong mukha ng mga board member. Karamihan ay mga matatandang lalaki na matagal nang nagsisilbi sa kanyang ama. Noong una, puno ng pagdududa ang kanilang mga mata. Nakikita nila
sa kanya ang isang mahinang babae, isang heredera na napilitan lang umupo sa pwesto. Ngunit sa loob ng 6 na buwan, ipinakita niya sa kanila kung sino talaga siya. "Good morning, gentlemen," bati ni Amelia, umupo sa kabisera ng mesa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng autoridad. "Let's start with the quarterly financial report. Yes, Sir Tan, I have some questions regarding the sudden increase in our logistics expenses." Ang dating mahina at nagdududang si Amelia ay wala na. Ang babaeng nasa harapan nila ngayon ay matalino, matalas, at hindi natatakot magtanong. Pinag-aralan niya ang bawat aspeto ng negosyo. Nagbasa, nag-aral. Pinatunayan niya sa kanila at higit sa lahat, sa kanyang sarili, na hindi lang siya isang Reyes sa pangalan. Nang matapos ang pulong, ang mga dating mapagdudang tingin ay napalitan ng respeto. Kinagabihan, hindi umuwi agad si Amelia. Nagpaiwan siya sa kanyang opisina, tinatanaw ang mga ilaw ng syudad mula sa malaking bintanang salangin. Ang syudad na dati itila isang kulungan, ngayon ay parang isang mundo ng mga posibilidad. Madaling araw na nang makauwi siya sa kanyang bagong apartment. Isa itong modernong penthouse, mas maliit kaysa sa mansyon, ngunit mas maliwanag. Ito ay kanya. Siya lang. Hindi siya dumiretso sa silid para matulog. Nagtimpla siya ng isang tasa ng mainit na inumin. Hinit siya. Kape. Dala ang tasa. Lumabas siya sa balkonahe. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay yumakap sa kanya. Sa di kalayuan, ang kalangitan ay nagsisimula ng magbago ng kulay mula sa itim patungo sa malalim na asul. Ang bukang liwayway ay paparating na. Suminsin siya sa kanyang kape. Ang init nito ay kumalat sa kanyang katawan. Tumingin siya sa syudad na unting nagigising. Walang Ricardo na naghihintay sa kanya sa loob. Walang Cassandra na nagpapanggap. Walang lason sa kanyang tasa. Ang naroon lang ay katahimikan. Hindi siya naghahanap ng bagong pag-ibig. Hindi pa. Marahil hindi na kailanman. Natutunan niya ang isang mas mahalagang aral, ang pag-ibig sa sarili. Ang kapayapaan na hindi mo mahahanap sa ibang tao, kundi sa loob mo lang. Habang ang unang sinag ng araw ay dumampi sa kanyang mukha, ipinikit ni Amelia ang kanyang mga mata. Isang tunay at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tuo na siya at handa na siyang simulan ang isang bagong kabanata. Isang kabanatang isusulat niya para sa sarili niya lamang. At dito, nagtatapos ang kwento ng mapait na pagtataksil at matamis na pagbangon ni Amelia. Maraming salamat sa iyo na walang sawang sumubaybay sa bawat kabanata. Sa iyo na dinamayan si Amelia sa kanyang pinakamatinding kadiliman at sinamahan siya hanggang sa masilalan niya ang bagong umaga. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat takot, at bawat patak ng luha ni Amelia. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang kanyang hindi matatawarang lakas. Isang lakas na hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagpapahalaga sa sarili at sa paghahanap ng tunay na kapayapaan. Naway iwan ito sa atin ng isang mahalagang aral na kahit gaano pa tayo kadalas, saktan o lokohin, ang tunay na kapangyarihan ay palaging nasa ating mga kamay. Ang kapangyarihang bumangon, maghilom, at piliin ang isang buhay na malaya sa anino ng
ang pagpapatawad, kung minsan ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili nating katahimikan. Sana inapulutan ninyo ng inspirasyon ang paglalakbay na ito. Ano ang pinakagumising sa iyong damdamin? Aling bahagi ng kwento ang hindi mo malilimutan? Ibahagi mo naman ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang iyong boses ay mahalaga sa aming komunidad. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong pakikinig.